Bakit conscious ka sa kasalanan? Ginagawa mo pa yung kasalanan, conscious ka na ng kasalanan yon. Kasi merong isang kapangyarihang nanunukso sa'yo para gawin yon, para bang masarap, para bang ganito. Yung asawa mo, para wala kang kasalanan, dapat doon ka sa asawa mo. Bakit gusto mo ibang babae? Bakit? May nag-uudyo kasi na para bang sinasabi sa'yo, masarap yung ibang babae kaysa doon sa asawa mo. Samantalang hindi totoo yon, pareho lang yon. Alam nyo kung bakit pareho? Subukan mo yung asawa mo, hiwalayan mo. Magugustuhan naman ng ibang lalaki yon. Yung pinagsawaan mong asawa, pwedeng magustuhan ng iba. Ganon din sa lalaki. Kung ayaw mo na dun sa asawa mo, meron namang makakagusto ron. Bakit ganon? Kasi nga, may nagbibigay sa tao ng pagnanasang gumawa ng kasalanan. Yung nga si Satanas yung panunukso ni Satanas. Kaya ang nangyayari tuloy sa panahon ng kautusan ni Moises, bagaman ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti, nalalabag pa rin ang tao dahil sa may panunukso. Merong sa likod noon ng kautusan, may nanunukso na Satanas para labagin mo yung kautusan. Yun nga yung sinasabi ng apostol na si Pablo na kapangyarihan ng kasalanan. Mayroong kapangyarihan sa likod ng kasalanan. Yun si Satanas na ayaw mong magkasala, inuudyukan ka para nga mag-inflict ng death, para maglagay ng kamatayan sa'yo na nasa kanya. Gusto niya maitawid sa'yo. Parang may venom. Parang ganito, yung kautusan parang anti-venom yan, antidote. Parang pangontra sa, ano ba yung venom? Pangontra sa kamandag. Yung kautusan, kontra yun sa kamandag ni Satanas. No? Kaya lang, yung layo ng kautusan ni Moises, hindi natupad na kontrahin yung kamandag ni Satanas. Kasi, meron ngang kapangyarihan yung kasalanan, alam mo nang masama, nagagawa mo pa, dahil doon sa kapangyarihang nasa likod ng kasalanan. Kaya, ang sabi ni Pablo, ano ang kahilingan ng kautusan, hindi natupad sa Israel. Basahin natin. Ganito ang ating mababasa. 8:4 ng Roma. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Alam nyo kung saan lang magaganap ang kahilingan ng kautusan? Kay Kristo, sa iglesia. Kaya sabi niya, upang ang kahilingan ng kautusan matupad sa atin, sa iglesia nagsasalita si Pablo. At dapat din nating malaman, bakit ba tayo nakakalabag? Alam naman nating masama, nagagawa natin. May kapangyarihan ng kasalanan, si Satanas ang nasa likod niyan. Ibubuyo ka ng ibubuyo. Alam mo na ngang masama yung pangangalon niya, nangangalon niya ka pa rin. Teka, masarap kasi. Masarap sa laman. Para bang pag nakatikim ka ng ibang babae, masarap. Pareho lang yun Pareho lang sa asawa mo yun. Kasi naman ikaw yung asawa ko mabanghi-panghi na di paliguin mo. Pag tinatamad maligo sa bunutan mo at dalhin mo sa banyo, at ikaw ang magpaligo. Pagtapos tambakan mo ng pabango. Hindi ka pa nagkasala. Di ba? Tingnan nyo yung mga nang-re-rape. Yung mga nang-re-rape daw, pag pangit yung babae, tinatakpan na lang yung muka. Ang tawag nila doon? Ang tawag? Tatakpan daw ng dyaryo yung pagmumuka, saka re-rapin yung pang. Nakaraos. Ikaw, may asawa ka naman, ba't ka mangangalon niya? Bakit? Para sa laman, masarap yun Alam nyo yung sinasabi sa kawikaan, totoo yun Sabi ng kawikaan, yun daw tinapay na kinakain sa lihim, masarap. Basahin natin yung kawikaan, Sis Luz. Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap.
Ngunit, nagbigay ng sarap doon. Maisip ka, yung nakaw na tubig matamis. Yung tinapay na kinakain sa lihim, masarap. Ba't naman masarap kinakain mo sa lihim? Bakit? Ang nagpasarap, yung power of sin. Yung kapangyarihan ng kasalanan, yun ang nagpasarap doon. Pero, kung hindi sa kapangyarihan ng kasalanan, pareho lang naman tinapay yun eh. Pwede ka namang kumain ng tinapay, may palaman pa, na hindi mo ninakaw. Magtrabaho ka lang. Pero bakit masarap yung tinapay kahit walang palaman pagkakakain sa lihim? Kasi gumawa ka ng masama eh. Ang nagpapasarap, the thought of it. The thought of it. Yung kapangyarihan ng kasalanan sa likod ng paglabag. Si Satanas yun. Kaya para bang masarap ng babae, masarap ng lalaki, masarap magsugal, masarap mag-adik. Masarap talaga. Pag nakita raw yung mga nakahit-hit ng marijuana, pinauuwi ng tatay niya eh. Sabi, oy, umuwi ka sa bahay. Sabi raw sa tatay, ginaganon ng tatay niya. Pala nakamarijuana. Pinapauwi, tinawanan yung tatay niya eh. At namumula ang mata. Bakit? Nakamarijuana eh. Inyo? Bakit yung mga nagda-drug addicts parang ang feeling nila sila si Superman, pwedeng tumalon sa 15th floor? Dahil doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Tanong nyo kay Brad Sunny, alam niya yun. Opo, at alam din po yan ni Brad Roland. Ganun po talaga pagka marijuana, kaya drugs, napakalaki po ng nagiging pagbabago sa behavior po ng isang tao. Dahil wala pong ginawa kundi mag-trip lumilipad palagi po ang isip. At nawawala po ang galang sa tao. Kagaya nga po ng binabanggit ni Brad Eli, yung paggalang sa magulang, nawawala po yun. Kaya nga po yung iba, pagka wala sa sarili, dahil nga po sabog, sa marijuana o kaya sa gamot, lalo na po ngayon, uso na pong shabu, minsan po, pati bagulang po, sinasaktan, meron pong ganon. Dahil wala na po sa katinuan ng isip. Ganon po ang epekto. Pero ikaw naman, Brad Sunny, nung araw, hindi ka naman nanakit ng magulang o tinatawanan mo lang. Hindi naman po. Kasi nagtatago po ako, hindi po nila alam. Ayun. Salamat sa Diyos at nakarinig siya ng aral. Dati kasi nagmamarihuana yan eh. Parang si kapatid na Joke, si kapatid na sino pa isa, si kapatid na Roland, si chairman. Hanggang ngayon yata may epekto pa yung marihuana. Kaya, yung bagay na yan mga kapatid, maiisip mo, ano ang nagpasarap sa tinapay na kinakain sa lihim? Ano ang nagpasarap sa pangangalo niya, sa panlalalaki, sa pambababae? Ano nagpasarap sa droga? Ano ang masarap sa alak? Ang alak ay mapait eh. Kung pag-uusapan lang yung reality ng taste bud natin, yung ating tawag dun sa paladar yun dito, ang tawag dun paladar no? Yung taste buds natin, ano ba masarap sa alak? Ang pait ng alak. Pero ba't gustong-gusto ng tao? Kasi mayroong kapangyarihan sa likod ng kasalanan. Kaya sabi ni Pablo nung maging aware siya sa kautusan, nung makilala ko ikaw ang kautusan, gumawa sa aking laman ng sari-saring pita. Bakit? May kapangyarihan sa likod ng kasalanan. Si Satanas yun, mga kapatid. Ngayon, alam natin na si Satanas ay namatay na sa harap ng Diyos. Ang inio-offer niya sa atin kamatayan, bakit naman tayo magpapakamatay, mga kapatid? Bakit ka magpapakalulong sa bisyo? Bakit ka magpapakalulong sa paglabag sa Diyos? You will suffer the same fate. You will suffer also, ultimately, the same penalty that was meant by God for Satan. Bakit natin pinag-aaralan ng bagay na ito, mga kapatid? Para
makita ninyo na ang paglabag sa Diyos, kahit sino pa ang lumabag, kahit pa yung mga anghel, mga kerubin, ay magsasuffer ng penalty of disobedience. Kahit kerubin pa, hindi ko mo ang anghel ay malakas ang kapangyarihan, mataas, libre sila. Lalo naman tayong mga tao, mga kapatid. Kaya ang masasabi ko sa inyo, sana maintindihan ninyo na pinag-aaralan natin ito para maging antidote, para kumbaga, ano ba tawag doon? Parang bakuna. Para wag tayong ma-inflict nung kamatayang gustong i-inflict ni Satanas sa inyo at sa atin. Pagmasdan nyo, mga kapatid, kung di totoo ito, spiritually mararamdaman nyo ito deep within your heart and your conscience. Bakit ang kasalanan alam mo namang ikamamatay, masarap gawin? Ba't para bang enjoy ka? Pagka gumagawa ka ng kasalanan, na-enjoy ng tao. Masarap kasi sa laman yun Magsugal ka, masarap yun There is thrill sa sugal. Lalo na pag ang pustahan ay kalahating milyon. May thrill dun Kaya yung mga nagsusugal, di makaalis-alis, gutom na. Maiihi na, hindi makaalis Minsan, di na nga kumakain. Kaya yung tiyahing kong sugarol, taga-Caloocan, naunser sa kasusugal. Ang katabi, isang baso ng kape at saka sigarilyo. Sugal na sugal maghapon. Maraming pere. Ayun, nadali siya. Bakit? Laging gutom, laging kapilang at saka kapit sigarilyo. Ayun na nangyari. Nadali siya. Pero bakit pagtatakahan mo? Pagka gumagawa ka ng mabuti, nagutom ka, iiwan mo muna at saka kakakain. Pero bakit pagkakasalanan ng ginagawa mo, hindi balik ka magutom? At tinan niyo yun ang boboso. Kahit kagatin ng lamok yun masarap mamboso di ba sa ilalim ng kuboy ng boboso, kahit kagatin ng lamok, kahit tukain niyo ng kahit ano ron, para bang wala siyang pakialam dahil pakiramdam niya, napakasarap ng mamboso Bakit ganon? Ano ang naging sarap doon? Yung kapangyarihan ng kasalanan, si Satanas nasa likod nun, mga kapatid. Kaya, meron na tayong halimbawa na ang paglabag sa Diyos, kahit kerubin pa ang lumabag, paparusahan gaya ni Satanas. Bakit tayo susunod? Why do we have to follow suit? Why do we have to traverse the way that Satan have traversed? We must not do that. Iwasan natin, mga kapatid. Ang pagsunod sa kay Satanas ay pagkaranas din ng kamatayan. Alam niyo, kung mamamatay ka lang sa laman, okay lang yun bubuhayin ka naman uli Pero ang napakasama, yung mamatay ka sa espiritu. Yung totally alienated ka sa Diyos, mahiwalay ka sa Diyos. Napakasama nun. Pero meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Bakit ang hatol sa paglabag ay ipinapaalam agad ng Diyos? Ngunit, di naman agad isinasagawa yung hatol. Di ba, pagka lumabag ka, pinapaalam ng Diyos yung penalty o yung hatol, ano? Pero hindi niya agad isinasagawa yung hatol. Alamin natin bakit. Sa 3:9 ng ikalawang Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun. Ang Diyos hindi mapagpaliban sa pangako, parang yung kagaya nung pinapalagay ng iba. Pero nagpapahinuhod lang siya para huwag mapahamak ang tao. Kasi kung pagkakasala mo agad, bigla ka na agad paparusahan, wala nang maliligtas na tao. Di ba gano'n, Sis Luz? Totoo po yun. Kasi kung paparusahan... Kaya hindi siya agad nagpaparusa para bigyan ka ng pagkakataong magsisi.
Ang nangyari naman, hindi naintindihan ng ibang tao na kaya ka hindi agad pinaparusahan ng Diyos para ka lang magsisi at maging dapat ka't maligtas. Ang ginagawa naman ng tao, kung hindi agad pinaparusahan, sinasamantala naman niyang magpakalulong sa kasalanan. Basahin natin ang Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Kung agad hindi binaparusa agad ng Diyos yung parusa niya, ang ginagawa ng iba, sinasamantala naman, naglubos na nalalagak ang kanilang puso sa paggawa ng kasamaan. Tingnan niyo, hindi natin naintindihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi siya agad nagpaparusa para kung magkasala ka, ma-realize mo na yung kasalanan ginawa mo yung masama, makapagsisi ka at mapatawad ka ng Diyos. Kaya pala hindi agad siya nagpaparusa. Hindi agad-agad na pag nangalo niya ka, inadikit ka na hindi na maalis. Halimbawa, nagnakaw ka ng manok, yung kamay mo nadikit doon sa manok, hindi na maalis. Wala lang magnanakaw. O kaya, halimbawa, nangalo niya ka, nakipagkita ka sa hindi mo asawa, nung magsiping kayo, hindi na kayo magkahiwalay, nagkadikit na kayo. Wala lang, mangangalo niya nun, dahil kitang huli-huli ka agad nun eh. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Ang gusto ng Diyos, kaya hindi ka agad pinaparusahan para magsisik at maligtas ka, maging dapat ka sa Kanya. Ang nangyayari naman sa tao, kung wala agad hindi agad parusa, inuulit-ulit naman niya yung kanyang kasamaan. Bakit? May Satanas na nagpapagawa sa kanya noon. Dapat maintindihan natin ito mga kapatid. Kaya hindi agad nagpaparusa ang Diyos, binibigyan ka ng panahon ng pagsisisi para ka maligtas. Ang ginagawa ng iba, pinagsasamantalahan yung kabutihan ng Diyos na kung hindi siya agad pinaparusahan, inuulit-ulit niya yung kasalanan. Doon ngayon namumunga ng kamatayan, Sis Luz. Opo. Yun ang ginagawang sasakyan o bihikulo ni Satanas para patayin ka. Yung leniency ng Diyos, yung pagbibigay sa iyo ng Diyos ng pagkakataong makapagsisi, sinasamantala naman ni Satanas para sabihin, ulitin mo. Wala namang epekto eh. Hindi ka naman pinaparusahan pa eh. Ulitin mo na ulitin. Ngayon ang nangyayari. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Kung ang Diyos lang... Alam mo ba, kapatid na Luz, na pati anghel, binibigyan din ng Diyos ng karapatang magsisi? Pati po anghel? Oo. Kasi para fair, kung ang tao binibigyan niya ng pagkakataon ng pagsisisi, ang anghel din binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Ayun, paano po yung mga anghel yung kinulong? Yung po wala ng chance na magsisi pa sila? Na kasi mabigat ang kasalanan nila. Pero kung ang kasalanan ng anghel di naman ganong mabigat, may panahon silang magsisi. Ayun. Kumbaga po sa tao... Basahin mo. Basahin mo yung Apokalipsis 2:1 hanggang 5. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi... Kita mo? Sinasabi sa anghel, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. O binibigyan din pala ng pagkakataon ng pagsisisi ang mga anghel, Sis Luz. Ang kausap dyan, anghel sa iglesia sa Efeso, di ba? Opo.
Hindi naman kasi rebelde ang anghel na yan eh. Nabawasan lang yung una niyang pag-ibig. Pero nagpapagal pa rin siya. Sumusunod pa rin siya. Kaya lang, nabawasan yung una niyang pag-ibig. Kaya pinagsisisi ng Diyos. Naintindihan mo yun, Brad Sunny? Opo, kapatid na Eli, na yung pong una kasi, akala po namin, pag-aanghel, kung may mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa mga tao, pagka nagkasala, automatic, hindi na po pinatatawad ng Diyos. Hindi po pala ganun. Dahil ang anghel din po pala, kagaya rin po ng tao, may karapatan din po na binigay ang Diyos na magsisi. Kagaya nga po ng inyong pinabasa sa Apokalipsis 2:1-5, kapatid na Eli. Oo. Alam mo kung bakit gano'n na may pagkakataon din sa pagsisisi yung mga anghel. Kasi hindi naman pare-pareho kasalanang nagagawa nila. Mortal na kasalanan ang ginawa ng Diablo eh. Yung pakikipantay sa Diyos, paghahangad na ang Diyos makuha niya yung kapangyarihan na makapantay siya ng Diyos. Napakabigat na kasalanan nun eh. At saka yung mga ibang anghel na iniwanan yung pamunuan na itinatag ng Diyos para gawin yung sarili nilang gusto, yun mabibigat na kasalanan yun. Baka mamaya may anghel na hindi naman ganong mabigat ang kasalanan, kagaya nitong anghel sa Epeso na nakapagpabaya lang sa kanyang pag-ibig. Sabi ng Diyos, balikan mo yung unang mong gawa. Nabawasan ang pagmamalasakit niya eh. Magsisi ka. Kung hindi, papunta ko dyan, aalisin ko yung kandelero sa kanyang kinalalagyan, malibang magsisi ka. Ibig sabihin nun, may pagkakataon din pala sa pagsisisi mga anghel. At kung hindi nga ganun, paano naman natin hahatulan ng mga anghel kung bawat pagkakasala nila wala na silang pagtawad, wala na silang pagsisisi, mahahatulan mo pa ba yung anghel? Hindi na. Di ba ganon? Sis Luz? Yun nga po. Kung lahat sila mapapahamak na, hindi na kailangang hatulan pa sila. Basta lahat sila impyerno na. Ganun po lalabas yun. Hindi nga po Sabi ni Pablo, hahatulan natin ang mga anghel. So, bibigay ng Diyos sa atin ang paghatol sa mga anghel kasi yan ang mga espiritong naglingkod sa kapakanan ng ating kaligtasan. Tayo ang gagawin ng Diyos na judge sa mga anghel. Makikita mo, saan ba ako nagkaroon ng lapses? Sasabihin mo dun, sasabihin ng anghel, nung minsan nagpabaya ka, hindi mo ko binantayan eh. Something like that, ano? Na pagbaga, parang may konting bulakbol na nangyari. Di ba gano'n, Sis Luz? Brother Deli. Naisip ko nga po, pagdating ba nung araw na yon, makikilala mo ba kung sino yung nagbantay sa iyo? Ganun po ba? Parang, ikaw ang bantay ko, ikaw ang ganun. Makikilala mo ba siya o ibang anghel ang... Paano po ba yun? Siyempre, makikilala mo yun. Malalaman mo yun. Malalaman mo yun. Hindi ba ang sabi ng Biblia mayroong mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga na inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Hindi ba ganon, Sis Luz? Opo, ganon nga po. Yung hindi mo nakita ngayon, makikita mo na yun. Opo, sana nga po. Tingnan araw, makikita mo yun, maintindihan mo yun.